Ako po si Yob, taga Antipolo. Pero originally ay sa probinsya talaga kami ng Camarines Norte nakatira. Doon pa rin naninirahan yung iba sa mga kamag-anak namin. Sabi ni Mama, pinangalan niya raw ako sa isang karakter sa Bible, Yob. Para raw maging religious ako paglaki. Hindi ko rin alam kung anong nangyari kasi hindi man lang ako nahilig magsakristan o choir. Nakakapasok lang ata ako sa simbahan tuwing may kasal o binyag yung mga kakilala ko. Pero kahit bihira ako na magpunta sa simbahan, ay tinuturing ko pa rin naman yung sarili ko na Katoliko. Tuwing Pasko magkakasama kami nila Mama, Papa at yung dalawa ko pang kapatid na bumabiyahe pa uwi ng Camarines Norte para umattend ng reunion kasama yung mga kamag-anak namin. Kaya gustong gusto ko yung Pasko kasi panahon yun kung kailan nagkikita-kita ulit kaming magpipinsan. Sa taon-taon naming pag-uwi ng probinsya, halos lagi naman kaming safe na nakakapunta doon at nakakauwi. Hanggang isang beses nga ay may nangyari na talagang tumakot sa akin na hanggang ngayon minsan ay napapanaginipan ko pa rin yung nilalang na yon na nakita namin sa kalsada. Gabi lagi kami bumabiyahe. Sabi ni Mama ayaw niya raw na maaraw dahil mahihiluhin siya. Mas gusto niyang tulog sa buong biyahe. Sa unahan kami nun nakaupo. Ako naman hindi ako nakakatulog sa biyahe. Ang dali kong magising. Simpleng liko lang sa kurbada o kaya naman ay pagdaan sa humps ay nawawala na ako sa pagtulog. Nung nandito na kami sa parting Quezon Province, kung saan yung daan ay parang ghost town dahil sa kawalan ng mga bahay at streetlights. Nangyari yung hindi inaasahan. Malayo pa ay naliwanagan na ng ilaw ng bus yung lalaki na nasa gitna ng kalsada. Kitang-kita ko na hindi man lang siya gumalaw sa pagkakatayo niya doon sa kalsada. Para bang sinadya niya talaga na doon pumwesto sa dadaanan ng bus namin. Pinatunog ng driver yung busina. Kahit si Mama nagising sa paulit-ulit na busina ng driver. Pero Sir Neb, matigas itong lalaki. Nakatingin lang siya sa amin. Tsaka ko napansin na may kakaiba sa itsura ng lalaki. Tinitigan ko yung ilalim ng mga paa niya at tsaka ko lang napagtanto kung ano yung nakita ko. Hindi siya nakatungtong sa kalsada. Lumulutang siya sa ere. Nanlamig yung buong katawan ko. Huli na para mag-brake pa yung bus namin. Pero ginawa pa rin ng driver. Pilit niya ring iniwasan yung lalaki na nakatayo sa gitna. Para kaming nag-drift na kotse na nakikita ko lang sa mga TV. Yung unahan ng bus, tumama pa rin sa lalaking yon. Nabasag bigla yung salamin sa unahan. Kahit nakaapak na sa brake yung driver, ay mabilis pa rin yung andar namin. Biglang tumaob sa lakas ng impact yung bus. Umikot ng ilang beses sa ere at saka bumagsak sa kaliwang gilid ng kalsada. Nawalan ako ng malay matapos yon. Pagdilat ko, may mga medic na nakadungaw sa katawan ko. Karga nila ako at nilalabas nila sa tumaob na bus. Nung dalhin ako sa gilid ng kalsada, nandoon rin si Mama at Papa, pati yung dalawa kong kapatid. Si Mama may sugat siya sa ulo, tulad ko. Si Papa galos lang. Buti yung dalawa kong kapatid ay tumalbog lang dun sa dala naming mga bag na naglalaman ng mga damit. Habang nakaupo kami ni Papa, pinag-uusapan namin kung anong nangyari. Sabi niya, demonyo raw yung lalaking nasa gasaan namin. Lumulutang sa ere, tapos hindi man lang natinag nung mabilis naming andar. Wala raw normal na tao ang makakagawa nun. Sumang-ayon naman ako. Dinala kami sa ospital matapos yon. Kami ni Mama ang parehong napuruhan. Ilang araw din kami sa ospital. Nung makalabas kami, diretso pa rin kami sa probinsya. Buti nga at nung malaman yung nangyari sa amin, pinasundo kami nila tita ng van. Simula noon parang nakapagbalik loob ako sa pagsisimba linggo-linggo. Ewan ko ba, siguro natakot din ako at naisip ko na ang pinakamabuting panlaban sa mga ganoong klaseng nilalang ay ang pananampalataya.
Kung ano man yung nakasalubong namin nung gabing yun, diablo, demonyo o engkanto, ay wala na akong pakialam. Ang gusto ko lang sana ay wag ko na ulit makita pa yung lalaking yon sa susunod naming biyahe. Sabi nila, kapag malungkot ka raw o kaya ay may pinagdadaanan, ay mas lapitin ka ng mga masasamang bagay at mga negative energy sa paligid. At napatunayan ko yan, Sir Neb. Natotoo ang sabi-sabing yan. Shane na lang ang itawag niyo sa akin. Hindi ko na lang po ipoprovide yung totoong pangalan ko, Sir Neb. Medyo maselan po kasi itong isishare ko dahil may kinalaman siya sa personal kong buhay. Noong 2017, ang pinakamababang punto ng buhay ko. Una, nawalan ako ng trabaho at kinailangan kong umasa sa boyfriend kong minimum wage lang din ang sahod. Kasi ang hirap makapaghanap ng trabaho, lalo na sa isang tulad ko na hindi naman tapos ng kolehiyo. Grabe yung doubt ko noon sa sarili ko kasi pakiramdam ko talaga tinanggal ako sa trabaho kasi nga palpak yung performance ko. Sumunod na buwan, may natanggap akong text message galing sa kapatid kong nasa probinsya. Si Lola, yung nagpalaki sa akin matapos kaming iwan ni Mama, ay sinugod daw sa ospital nung hapon na yon. Sumunod na araw, nakatanggap ulit ako ng text. Patay na raw si Lola. Parang gumuho yung buong mundo ko nung mabasa ko yung text na yon. Kinabukasan din ay umuwi ako sa amin para makatulong sa pag-aasikaso sa libing ni Lola. Para akong lutang ng ilang araw nung mga panahon na yon. Hindi ko alam yung gagawin ko sa buhay ko. Nung mailibing si Lola at makabalik ako sa bahay namin ng boyfriend ko, ang daming pumapasok na kung ano-anong bagay sa utak ko. Masasamang bagay na dapat siguro hindi ko iniisip. Pero hindi mo rin talaga masasabi kapag nandoon ka na sa ganoong posisyon. Yun bang wala nang halaga lahat? Parang ayaw mo nang gumising at buong araw nakahiga ka lang sa kama, naghihintay na gumabi na ulit para makatulog ka na naman. May isang gabi na naghahalo-halo talaga yung emosyon ko. Yung pagkamiss ko kay Lola, pati yung frustration sa sarili ko. Napakiramdam ko sobra akong walang kwentang tao. Sarado lahat ng ilaw nun. Nakahiga ako sa kama, nakatitig lang sa kisame. Yung luha ko todo agos sa pisngi. Hindi ko mapigilan. Gusto kong matulog pero hindi ko talaga magawa. Mga 10 PM, narinig ko yung pagbukas ng pinto sa kwarto. Akala ko yung boyfriend ko na bagong dating. Pero hindi siya. Sir Neb, may pumasok na init pagbukas ng pinto. Napatingin ako. May lalaki na naka-t-shirt na itim at may sungay. Nakakatakot yung mata niya. Matalim, parang yung sa mga ahas. Yung bibig niya sobrang laki. Nasa tingin ko kapag ngumanga siya ay kaya niyang lumulon ng ulo ng sanggol. Napaatras ako sa kama. Nagtanong ako kung sino siya. Ngumiti lang yung lalaki. Para bang umuusok yung bibig niya sa hindi ko alam na dahilan. Sabi niya, kaya niya raw tuparin ang hiling ko. Kahit anong hiling, kapalit lang ng maliit na bagay. Parang doon ko na-realize ang lahat. Isang demonyo ang nasa harap ko. Pumikit ako. Kinapa ko yung rosaryo ko. Nung mahawakan ko ito ay binitay ko yon sa kamay ko at itinutok sa demonyong nasa harap ko. Nagsimula na akong magdasal. Paulit-ulit. Dinasal ko lahat ng klase ng dasal na kabisado ko. Isang oras akong nagdasal, Sir Neb. Doon lang sa kama na yon, habang nakaupo. At habang ginagawa ko yon ay naririnig kong tumatawa yung demonyo. Para bang yung nang iinis na tawa. Pagdilat ko, wala na siya. Tinawagan ko agad yung boyfriend ko. Mag-out na raw siya sa trabaho. Sinalubong ko na siya sa labas.
Niyakap ko nung makita ko siyang naglalakad papalapit sa gate namin. Doon ko naisip, Sir Neb, na kahit gaano ako kalungkot o kadepress, ay hindi ko pala kayang ibenta ang kaluluwa ko kapalit ng kasiyahan. Dahil nga sa nangyaring yon, lagi ko nang dala yung rosaryo saan man ako magpunta. Pinilit ko na rin na maging positibo ang pananaw ko sa buhay. Awa naman ng Diyos ay unti-unti akong nakarecover. Nakahanap ako ng trabaho at nalagpasan ko rin yung pangungulila ko kay Lola. Jan po ang totoo kong pangalan. Residente po ako ng Bulacan. Empleyado ng mall dito. At paminsan-minsan, sumasideline din ako ng lettering sa mga nagpapagawa. Maayos ang buhay ko, Sir Neb. Mahirap, oo. Pero kinakaya naman lahat ng hamon kahit papano. Wala pa akong asawa. Dati meron, kaso nung magkasagutan kami at nang nasapak ko siya, pinalayas ako ng mga magulang niya. Bale, nagsusustento na lang ako doon sa anak namin na ayaw niya man lang ipahiram sa akin kahit ilang araw lang. Yung lolo ko po na itago na lang natin sa pangalang Lolo Chano ay may inamin sa akin nung ako yung nagbantay sa kanya sa ospital. Kami lang nun dalawa. Nakaupo ako sa hospital bed ni Lolo habang siya kumakain nung dala kong apple. Sabi ni Lolo, marunong daw siyang gumamit ng itim na mahika. Buksan ko raw yung kwarto sa bahay at matatagpuan ko doon yung baul niya na naglalaman ng mga gamit niya dati kapag sumusubok siyang gamitin yung itim na mahika. Wala akong kaide-ideya noon kung ano bang klaseng bagay ang sinasabi ni Lolo, pero ginawa ko yung pinag-uutos niya. May kahon nga sa kwarto nila Lolo. Sa loob noon may 3 bagay akong natagpuan. Kutsilyo na may kakaibang mga design sa hawakan. Mapurol yung kutsilyo at medyo kinakalawang na. May tarot deck din doon na may mga nakakatakot na litrato. Yung ikatlong bagay ay manika na walang muka. Ang sabi ni Lolo, itago ko lang daw yung mga bagay na yon. Baka raw kasi makita ni Lola o kung sino. 2 weeks ang makalipas ay namatay si Lolo dahil sa lung cancer. Nagluksa yung buong pamilya namin. Umuwi yung ilan sa mga kamag-anak namin na galing Maynila at yung iba galing pa ng ibang bansa. Nung mailibing si Lolo, tsaka ko lang naalala yung mga gamit niya na nakalagay doon sa kahon. Tinago ko yun. Kaso habang tumatagal na nakalagay yung kahon sa kwarto ko, napansin ko na may mga pagbabago sa akin. Madalas akong maging magagalitin na dati hindi naman. Tapos yung mga panaginip ko, palaging nakakatakot. Laging nasa madilim daw ako, tapos may humahabol. Kapag naabutan ako nun, ay palagi niya akong pinapatay. Isa pa sa mga napansin ko ay tuwing bago ako matulog, parang may kung sino na naglalakad sa labas ng bintana ng kwarto ko. Isang beses hindi ko na talaga kinaya at sinilip ko kung sino. Dahan-dahan kong tinulak yung bintana habang sumisilip sa labas. May kung sino na nakatayo doon sa punong mangga. Nasisinaga nung ilaw ng poste yung nilalang, kaya kitang-kita ko yung itsura niya. May sungay na mahaba sa ulo, tapos parang nag-aapoy yung bibig niya at may kung ano sa likuran niya. Nung una hindi ko maaninag kung ano, kaso kalaunan nalaman ko na buntot yun. Parang buntot ng kalabaw pero patusok. Nung makita ko yun, nagsara ako ng lahat ng bintana sa bahay. Nilabas ko talaga lahat ng krus o rosaryo na meron ako sa kwarto at saka pinalibot ko yun sa akin para hindi ako malapitan ng kung sino mang nasa labas. Isa lang yung konklusyon ko sa mga oras na yon. Yung kahon ni Lolo, malamang ay may kapangyarihan pa rin ang mga gamit niya doon na kaya nitong umakit ng demonyo.
Kinabukasan sabi ko, gagawin ko yung nararapat. Pumunta ako sa puntod ni Lolo. Sa tabi ng lapide niya, naghukay ako ng naghukay hanggang sa sapat na yung lalim para mailibing ko yung kahon niya. Tama yung naging desisyon ko, Sir Neb. Kasi pagkatapos nun ay tuluyan nang nawala yung masamang pakiramdam ko sa kwarto at hindi na ulit pa bumalik sa bahay namin yung demonyong tumatambay sa labas. Hindi ko alam kung anong pakay ni Lolo kung bakit niya binigay sa akin yung mga gamit niyang yon. Kung gusto niyang ipamana sa akin yon, ay pasensya na lang. Kasi yung unang experience ko pa lang sa mga bagay na yon ay sobrang hindi na maganda. Alam ko sa sarili ko na purong kasamaan lang ang idudulot sa akin ng kahon na yon. Ako po si Ria. Nurse ako ng local clinic dito sa amin. 7 taon na rin ako dito, Sir Neb. Noong kasagsagan ng pandemic, ay may nadiskubre ako sa sarili ko. Bahagyang nakabukas yung third eye ko. Kasi hindi naman ako madalas makakita ng mga multo. Paminsan-minsan lang. Madalas akong makakita sa klinik pero siguro ibang storya na yon. Itong story na ito ay nangyari noong mga 3 years pa lang akong nagtatrabaho. Yung klinik na pinagtatrabahuhan ko, walking distance lang sa amin. Medyo malayo pa rin kaso nung time na yon, nagtitipid ako. Kasi si Papa, inatake sa puso. Sobrang laki ng nagastos namin pagkagaling niya sa ospital. So ayun, imbis na sumakay pa ng tricycle ay naglalakad na lang ako araw-araw. Isa sa mga madadaanan kong part ng lugar namin ay yung malaking boarding house na pagmamay-ari ni Manang Claire. A brother itong si Manang Claire. Nung umuwi siya, isa sa mga pinagawa niya ay yun ngang 2-story boarding house na naging business na nila simula noon. Halos lahat ng tumutuloy sa boarding house na yon ay mga estudyante sa malapit na State University. Noong nag-aaral pa ako, marami akong kaklase na tenant sa boarding house na yon. Ilang beses na rin akong nakapasok sa loob nun. Kasi madalas venue namin ang lugar na yon tuwing meron kaming projects na ginagawa. Habang naglalakad ako pa uwi isang hapon na maulan, napatingin ako sa itaas ng boarding house. May lalaki na nakatayo doon. Sobrang taas nung lalaki. Para siyang basketball player sa taas niya. Nakatingin sa may kalsada. Habang pinagmamasdan ko yung lalaki, mas lalo kong nakikita yung detalye sa buong katawan niya. May sungay yung lalaki. Kulay itim na sungay. Wala siyang suot na kahit ano. Yung itim na bagay na akala ko ay damit niya sa katawan ay manipis na layer lang pala ng balahibo. Kulay pula yung balat niya at yung paa niya parang paa ng kalabaw. Hindi kagaya ng normal na paa ng tao. Sobrang nagtaka ako, pero hindi pa rin ako natakot nung una. Medyo sikat na nun yung pagko-cosplay. Naisip ko baka cosplayer si kuya o kaya naman ay may event sa school, kaya ganon yung itsura niya. Biglang bumukas yung pinto kaharap ng lalaki. May lumabas na tenant na hindi man lang nito napansin yung nakatayong lalaki. Nilampasan lang niya na para bang invisible yung lalaki. Sa mga sumunod na araw, Sir Neb, ay lagi kong nakikita yung lalaking yon. Nakatayo lang sa ikalawang palapag. Walang ginagawa. Doon na unti-unti kong naiintindihan na hindi nga siguro normal ang lalaking yon. Na baka gumagana na naman yung third eye ko. At nakakakita na naman ako ng mga bagay na dapat ay hindi ko nakikita. Sa ika-4 na araw, ay ginising ako ni Mama habang nasa kama. Tumayo raw ako kasi may nangyari doon sa boarding house ni Manang Claire. Paglabas namin ng bahay, ang kapal ng usok sa langit. Itim na itim. Tumakbo kami para makita ang nangyari. Nag-aapoy na yung ikalawang palapag. Kulay itim na at nagsisibagsakan na yung mga pader na gawa sa light materials.
3 bumbero yung rumesponde sa sunog na yon. 1 oras bago tuluyang naapula yung apoy. Nung makapagtanong-tanong kami ni Mama, sabi ng mga tao ay 3 katao raw yung namatay sa sunog. Lahat ay estudyante. Ang sinasabing dahilan ng sunog, nag-overheat na appliances. Pero ako, Sir Neb, sa tingin ko hindi yon ang totoong dahilan kung bakit nagkasunog doon. Kahit yung sa ground floor ay naapektuhan ng sunog, kaya nagsilipatan na sa ibang boarding house yung mga tenant. Ang nakakapangilabot na nangyari pa noon, Sir Neb, habang nakikichismis kami ni Nanay doon sa nangyaring sunog, ay napatingin ako doon sa natupok na boarding house. Sa gilid ng mga sunog na kahoy ay naaninag ko yung matangkad na demonyo. Sa pagkakataong yon, nakatitig na siya sa akin. Tawa siya ng tawa. Siguro dahil alam niyang nakikita ko siya. Bigla akong nawalan ng malay nun. Buti na lang at nasalo ako ni Mama. Nung nagising ako, agad akong tumakbo pa uwi. Nataranta nga si Mama. Hinabol na lang niya ako. Hindi ko nagawang sabihin sa kanya kung ano yung nakita ko. Pero kabadong-kabado ako noon, Sir Neb. Kasi nung nawalan ako ng malay, para bang pakiramdam ko, humihiwalay yung kaluluwa ko sa katawan ko. Ang lakas ng paniniwala ko na balak akong saniba ng demonyo ng mga oras na yon. Kaya nung nagising ako, talagang tumakbo ako palayo. Hindi ko na ulit nakita yung nilalang na yon. Siguro nagawa na niya yung pakay niya. Ang pangalan ko po ay Jessa, 32. May asawa, walang anak. Tubong Marikina po ako, Sir Neb. Almost 2 years na rin kaming kasal ng asawa kong si Romnick. Madalas nasa trabaho si Romnick. Aalis siya mga 6:00 ng umaga kasi ayaw na ayaw niya yung naiipit sa traffic. Uuwi siya gabi na, mga 9:00. Grabe yung schedule niya sa trabaho. Sabi ko nga minsan magpahinga naman siya kasi baka magkasakit na siya sa sobrang pagtatrabaho. Kaso hindi nakikinig sa akin yon. Kahit tuwing Sabado at Linggo na day off niya dapat, halos hindi ko siya makausap kasi lagi siyang may kausap sa cellphone. 2 years na rin kaming sumusubok na magkaanak, kaso wala talaga. Ayaw namang magpa-test ni Romnick kung meron ba sa aming dalawa na may problema. Madalas ako ang naiiwan sa bahay. Online kasi yung trabaho ko. For 2 years ganito na yung naging setup naming mag-asawa. Wala naman akong reklamo sana. Kaso isang araw, may nangyari. Nasa kusina ako. Naghahanda ng makakain na ulam para sa tanghalian. Nagbukas ako ng delata kasi tinatamad ako na magluto nun. Narinig ko galing sa sala yung boses ni Romnick. Jessa! Jessa! Naisip ko, ang aga naman niyang nakauwi. Madalas siyang malate sa pag-uwi pero never pa siyang umuwi ng ganoon kaaga. Nagtaka ako at isa pang pinag-iisipan ko ay kung bakit Jessa ang tawag niya sa akin. Hindi niya ako tinatawag sa pangalan ko. Madalas ay Han lang ang tawagan namin. Naglakad ako papunta sa may sala. Walang tao. Narinig ko ulit si Romnick na binabanggit yung pangalan ko. Jessa! Hinalughog ko talaga yung buong bahay dahil sa mga tawag na yon. Pero wala akong nahanap. Buong hapon na nasa isip ko yung mga nangyari. Kasi kanino manggagaling yung boses? Tinawagan ko si Romnick. Busy raw siya sa office buong maghapon. Doon na nagsimula yung takot ko. Dati ko pa nababasa yung tungkol sa mga multo o engkanto na madalas manirahan sa mga bahay na walang nakatira o kaya naman ay laging tahimik. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit kong naririnig yung boses ng mga kakilala ko. Noong una yung sa asawa ko lang ang ginagaya ng boses. Laging pangalan ko ang tinatawag. Tapos boses naman ng nanay ko. Si nanay malayo siya sa amin. Yung ikatlo,
boses naman ng best friend ko na nasa ibang bansa. Sir Neb, para akong mababaliw lagi kapag napapakinggan ko yung boses. Ang ginagawa ko na lang ay nagkukulong ako sa kwarto at nagdarasal kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ayoko namang sabihin pa sa asawa ko kasi busy rin siya sa trabaho. Hanggang isang gabi nga, day off ni Romnick. Nanonood kami ng pelikula sa TV. Narinig ko ulit yung boses. Jessa! Jessa! Nagkatinginan kami ni Romnick. Alam kong hindi siya yung nagsabi nun kasi katabi ko siya. Tumayo ako. Tumingin sa kusina na sarado yung ilaw. Doon ko na pinaliwanag kay Romnick na matagal nang nangyayari yun. Na naririnig ko yung boses niya at boses nila mama kapag mag-isa lang ako sa bahay. May nakausap kaming paranormal expert tungkol dito. At ang sabi niya sa amin, ang mga entity daw na kayang gayahin ang boses ng tao ay mga demonyo. Ginagawa nila ito para takutin o kaya naman ay lituhin ang mga naninirahan sa bahay. Tinanong ko siya kung bakit kami pa yung napili ng demonyo na paglaruan. Sabi niya, baka raw nawawala na yung pananampalataya namin sa buhay. Totoo naman po yun, Sir Neb. Halos wala na kaming oras sa pagsisimba. Dahil nga imbis na pumunta pa ng simbahan, ay nagpapahinga na lang kami sa bahay. May pinagawa sa amin yung paranormal expert. Sa umaga raw ilagay namin yung mga baryang ibibigay niya sa mga pasukan ng bahay. Bintana, pinto o kahit yung butas lang daw sa drainage. Ilagay namin doon yung mga bilog na barya. Kulay ginto yung mga barya na binili namin doon sa paranormal expert sa medyo mataas na halaga. Pero effective siya, Sir Neb. Para bang nawala yung mga kakaibang boses tuwing nasa bahay ako. Napanatag na ulit ako at hindi na natakot kahit lagi akong naiiwan sa bahay. Sa ngayon dito pa rin kami nakatira. Inalis na namin yung mga barya at timago. Sabi naman nung paranormal expert, sigurado raw siya na hindi na babalik yung demonyo. Maghahanap na raw ito ng ibang taong bibiktimahin. Magandang araw mga kapasta. Nagbabalik po ako para mag-submit ulit ng storya na nangyari nung kabataan ko. Bunso na lang ang itawag niya sa akin, Sir Neb. Dati na rin akong nagbahagi ng kwento dito. Pero ito ay iba naman. Halos 20 years na ang nakakalipas nang mangyari ito. Patay na si Papa, Sir Neb. Nagkasakit siya ng tuberculosis. Si Papa kasi akala mo tambucho kung humithit ng sigarilyo. Para bang hindi siya mabubuhay ng walang yosi sa bibig. Lagi siyang nasesermonan ni Mama. Kaso itong si Papa, dead ma lang. Hanggang sa na-diagnose nga siya na may TB. Malubha na yung sakit niya. Sabi nung doktor ay huli na raw para magamot si Papa. Umabot pa siya ng 1 buwan sa ospital. Pero matapos yon ay dineklara na ng doktor na wala na si Papa. Idol ko si Papa, Sir Neb. Siya yung superhero ng buhay ko. Lahat ata ng kailangan para mag-survive sa buhay ay tinuro niya sa akin. Kaya rin siguro ako naging successful na businessman tulad niya. May tindahan noon si Papa sa may sentro ng bayan namin. Walking distance lang ang layo sa bahay. Doon siya nagbabantay maghapon. Marami siyang tinda. Soft drinks, yosi, candy, chichirya, inumin. Minsan may mga nakadisplay pa na tsinelas at mga laruan sa sahig. Yung tindahan na yon ang nagpaaral sa aming magkakapatid hanggang sa kolehiyo. Laking pasalamat namin dahil lumago ng lumago yung tindahan at nakapagpundar pa kami ng bahay na sarili namin. Madalas 6:00 pa lang ay pauwi na si Papa sa bahay. Pero kapag may mga event o kahit na anong okasyon sa sentro, nagpapagabi si Papa. Bakasyon yun, wala kaming pasok. Sabi ko sasama ako kay Papa sa pagbabantay doon sa shop kasi siguradong dudumugin kami ng mga taong gustong bumili ng kung ano-ano. Grade 4 ako noon.
Natatandaan ko ang bata ko pa, pero kabisado ko na lahat ng presyo ng mga sigarilyo, pati yung mga chichirya. Natapos yung event sa sentro mga 12:00 na, kaya kami ni Papa mga 1:00 na nakauwi. Nakapayong kami habang naglalakad pa uwi kasi medyo maambon nun. Nilalamig na ako. Malayo pa nakita ko na may bata na nakatayo sa ilalim ng poste. Nakaharap siya sa direksyon namin na parabang hinihintay niya talaga kaming dumaan. Natigilan si Papa. Niyakap niya ako tapos kinarga. Kinuha niya yung hood ng jacket ko at tinakip sa mukha ko. Magrereklamo sana ako nung biglang magsalita si Papa. Sabi niya, kahit ano raw mangyari ay huwag akong lilingon sa poste ng ilaw. Inakap ako ng mahigpit ni Papa. Nung punto na yon, naramdaman ko na parabang nanginginig siya sa takot. Nung nasa harap na kami ng poste, naramdaman ko yung init na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Tapos nagdarasal na si Papa ng ama namin. Paulit-ulit siyang nagdarasal hanggang sa nakarating kami sa bahay. High school na ako nung sabihin sa akin ni Papa ang totoo na yung nadaanan daw naming nilalang doon sa may poste ay isang demonyo. Walang suot, mahaba yung tenga at dila. May sungay na halos 6 na pulgada raw ang haba. Sabi ni Papa, nilabas niya raw galing sa bulsa yung rosaryo na lagi niyang dala at saka siya nagdasal. Yun daw ang dahilan kung bakit hindi man lang nakalapit yung demonyo sa amin. Yung rosaryo na yon ay pinamana sa akin ni Papa. Sabi niya yun daw ang maglalayo sa akin sa mga kapahamakan. Lampas 1 dekada na rin palang patay si Papa, Sir Neb. Lagi akong nagdarasal sa rosaryo na bigay niya na sana patuloy pa rin niya kaming gagabayan tulad ng ginawa niya nung gabing nasa lubong namin yung demonyo.